Bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami ng nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template, at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, gusto ko lang muna kayong kamustahin or kung okay lang ba kayo dyan sa mga kinalalagyan nyo. Dito sa location namin, medyo humupa na yung baha. Grabe talaga yung damage na iniwan neto ni Emong at netong ni Dante. At etong habagat na to, grabe, no? Kung saan saang lugar sa Maynila, sa Norte, yung talagang nagkabahaan sa Laguna, sa Cavite. Sana okay naman kayo dyan. And anyway, eto na nga yung content natin para sa ngayong araw na to. Meron lang akong nakitang isang uploader dito sa TikTok habang nag-scroll ako and nakita ko sa kanyang caption, sabi niya dito, ang cravings ay isa pang printer. Hindi ko masyado magets kung ano yung ibig niyang sabihin dito, pero may mga malungkot-lungkot na emoji. And eto para sa akin, yung mga ganyan, sa tingin ko parang akala niya sira na yung printer niya. And mangyayari sa inyo etong mga ganitong bagay kung hindi talaga kayo marunong mag-maintenance ng mga printer ninyo. At nakikita ninyo dito sa kanyang clips, nagpa-power clean siya, pero walang pumapatak na ink or konti yung pumapatak na ink dito sa kanyang pinaka-waste ink tank. Ayan yung indication, mga tropa, na sira yung inyong purge unit or yung dito, yung humihigop, yung ditong part, mga tropa ko. And maraming senaryo kung paano mo siya aayusin. Merong kakalasin mo siya tapos medyo babakbakin mo lang yung ibang parte para umikot siya ng okay. And yung iba naman papatakan mo naman siya ng cleaning solution tapos hihigupan mo yung kanyang pinaka waste ink na hose dito na parte na iaangat yon. And lahat ng mga binabanggit ko na to, mga tropa, kung ma-experience nyo man yan or kung head clean kayo ng head clean and kulang pa rin yung nozzle check ninyo or kulang yung kulay, buksan ninyo, kagaya neto yung printer na to, buksan nyo yung waste ink tank na parte and tignan ninyo, mag head clean kayo, mag power clean kayo, tignan nyo kung may pumapatak na ink. Kung kagaya neto na walang pumapatak na ink, mga tropa, maaaring barado yung purge unit ninyo. Pwede kayong magpalit or bumili, mga tropa, pero ang pinakauna nyong gawin i-DIY nyo muna, na i-repair nyo muna. Napakadali lang yan, mga tropa ko. At meron akong listahan dito or ginawan ko na to ng content para hindi kayo mauto. Although medyo may pagkahaba nga lang to kasi talagang lahat ng nalalaman ko inilagay ko dito sa video na to. Kung papaano ako nagre-repair, kagaya ng mga ganyan, yung hindi pumapatak-patak yung ink kapag nagpa-power clean kayo or kapag nag-head clean kayo. Indication talaga yan na barado yung inyong purge unit or yung docking station ng pinaka-printer head kung saan nag-i-stay yung pinaka-printer head ninyo, mga tropa. So ayun lang, dapat kung bibili kayo ng printer or kung first time owner kayo ng mga printer, hindi ko talaga kayo masisisi kasi ganyan din ako dati, wala rin akong alam or kung papaano siya i-maintenance. Kaya naman as times goes by, yung mga na-experience ko inilagay ko dito sa video na to. Panoorin nyo na lang yung complete na detalye para hindi kayo mauto ng mga technician na mga kumag dyan. Sasabihin, sira yung motherboard mo, palitan natin yung motherboard mo kasi ayun, hindi nga daw nagpiprint pero may power naman, or kulang yung nozzle check, kung ano-anong gustong palitan, and sasabihin sa inyo, balikan mo na lang. Yung tipong hindi ipapakita sa inyo kung paano i-repair ng mga kung sino-sino na Poncio Pilato dyan, na kahit na head clean lang naman yung gagawin, sasabihin papalitan na kaagad yung printer head. Diba? Mga tropa, kung lalapit kayo sa mga technician na yan, yung mga kumag na mga tumiteknik, ang unang sasabihin sa inyo, palitan na yung ganyan, palitan na tong ganito,
ganito, keso sira na yung ganyan, hindi nagagana si ganito, laging ganyan yung gagawin nila. Bakit? Bakit nila sasabihin yun? Syempre, para wala na kagad silang problema, may pera na kagad sila, and maayos na kagad nila yung pinaka-printer ninyo. Anong ginagawa ng mga tunay na lihitimong technician? Yung technician talaga, gagawin nila yung mga troubleshooting dyan. It's either babaklasin nila or ibababad nila sa mga cleaning solution. Yung pagbabad sa cleaning solution or pagbuga ng cleaning solution, umpisa pa lang sinasabi ko sa inyo, last resort nyo nang gagawin yon. Marami pang mga way bago ninyo bugahan ng pinaka cleaning solution, mga tropa. And syempre iba-iba tayo ng mga style, and nasa sa inyo na yan, or kung sa mga technician nyo papatignan, it's your choice, mga tropa. Pero mas maganda na bugahan ninyo ng pinaka-original muna na ink, or kung pigment ink man yung ginagamit nyo, ibuga nyo yun dun sa pinaka printer head ninyo. And again, last resort na yung paggamit ng pinaka-cleaning solution or pagbuga. Kasi may mga senaryo din na nakakasira yung mga cleaning solution na yan, mga tropa. And alam ko, sasabihin ninyo, hindi lang kayo marunong gumamit depende na sa inyo talaga yan, mga tropa. Kaya I highly recommend, kung first time owner kayo ng mga printer na mga agaya ko dati, panoorin nyo kung paano nyo siya i-maintenance yung mga printer ninyo. Hindi yung marunong lang kayong mag-head clean, marunong lang kayong mag-power clean. Alamin nyo kahit paano kung paano magbukas ng printer, kasi napakadali lang i-maintain na mga kagaya netong Epson 5290 na ganyan, 3210 or etc. Basta Epson, no? Hindi ko alam kasi ang dami lang lumalabas sa newsfeed ko or dito sa FYP ko sa TikTok na mga problema ng mga ganito. Kaya akala nung mga nagsisimula na mga bago na gusto mag-business, nagagamit ng Epson, ay sirain pala yung Epson ng ganito, 'di ba? At kung ano-anong katatakutan yung ayaw nilang ma-experience, kaya syempre iba na yung gagamitin nila na printer. And again, alamin nyo kung paano mag-maintenance para hindi kayo tatanga-tanga ng mga ganyan na wala kayong alam, na akala nyo mabilis masira yung mga printer na ganyan. And magbasa-basa tayo ng mga comment dito, kagaya neto ni Arvin Monino, or kung ano man pangalan netong Poncio Pilato na to. Sabi niya dito, gamit ko po is HP Tank 310 series and sulit po talaga siya, smooth po ang printing, wala pong waste ink. Mga tropa ko, wag kayong tanga-tanga, lahat ng printer meron niyang waste ink. It's either konti lang yung nai-experience nyo na waste ink or medyo may pagkalakas. Bakit nga ba sabi niya to walang waste ink? Mga tropa, yung HP na printer hindi siya ganon kalinaw mag-print. Kumbaga kung i-compare mo siya sa mga Epson printer na printer, syempre hindi niya kayang mag-print ng mga complex na mga kulay or pangit yung mga output niya na hindi singganda ng output ng mga printer ni Epson. Kung nakikita ninyo dito sa screen natin, yung pag-print niya ng draft na yung speed niya 5 ppm lang, and yung color naman 8 ppm or etc. Ayan o, mga ganyan. Kung makikita ninyo, 8 page per minute kung hindi ako nagkakamali, and kung ikukumpara mo naman dito sa Epson na 3210, 10 to 5 IPM. Parang image per minute to. Kung isa-search ninyo kung ano pagkakaiba ng PPM at IPM, yung IPM ay kayang-kaya niyang makapag-print ng mga complex na image or yung talagang quality na image. Kaya naman hindi napapansin siguro nung nag-comment dito na si RB na akala niya walang waste ink yung kanyang printer kasi mahina lang yung pagbuga nung kanyang mga nozzle dun sa kanyang printer. Kung makikita ninyo, mga tropa, etong printer na nasa screen na to dito sa YouTube channel ni Inkpinit, etong parte na yan ay napapatakan din yan ng mga ink or yung mga waste ink. Meron niyang sumasalo na mga foam. Hindi nyo lang masyado nakikita kasi wala tayong pinaka-actual, pero ayan yan, lahat ng model ng printer merong ganyan. Eto rin yung mga sponge na yan, ayan, may mga gamit yan, napapatakan lahat yan. Yun nga lang, mahina yung pagpatak, pero meron pa ring waste ink dyan. Lahat ng printer merong mga ganyan, may mga waste ink na ganyan, no? Kahit na magpintura ka nga sa pader, may mga papatak pa rin yan dyan sa pinakalapag ng sahig mo. Kahit na anong husay mo sa pagpipintura, meron ng papatak dyan. Ganyan din sa mga printer natin, no?
So, eto magbasa-basa pa tayo dito. Pansin ko Epson 5290 sirain. Kainis printer ko, sira agad ADF. Hindi ko na nga masyado ginagamit, kabibili ko lang nung March. Ayan o, yung mga ganyang comment, ayan yung mga nakakapagpatakot sa mga gustong magbili ng mga Epson printer kasi wala, hindi nila alam yung mga kung paano gagamitin or hindi nila alam i-maintenance or kung anong dapat or tamang paglagay ng mga papel, 'di ba? So ayun, diyan yung nangyayari ng mga haka-haka na bilis pa lang masira ng ganito, bilis pa lang masira ng ganyan, 'di ba? So nasa sa inyo, choice nyo pa rin talaga kung anong printer yung gagamitin ninyo. Pero I highly recommend na bago kayo bumili ng printer, alamin nyo yung mga pros and cons or kung paano siya i-maintain. Hindi lang siya print lang ng print, mga tropa. Ako yung printer ko na Epson 5290, siguro isang taon na rin siya na bakbakan talaga yung print niya. Sa mga nakakasubaybay dito sa channel natin, alam na alam nila yan na last year binili ko to. Pero dati yung naka Epson 3210 and Epson 3110, tagal ko rin ginamit noon. And dito sa printing natin, kung isusuma total dun pa sa kabila akong channel, parang meron na rin akong 7 years din siguro. And yung iba kong mga printer tumagal din, and etong Epson 805 ko parang magpo 4 years na rin ata. Basta marunong ang mag-maintain, alamin mo kung paano i-maintain yung printer mo. Huwag kayong gamit ng gamit, no? Eto, agay na ito. Sabi dito, no, kabibili ko lang ng Epson 5290 ko, pinag-overthink nyo ako. Ayan yung mga newly user ng mga printer na hindi nila alam yung gagawin, kung anumang maintenance yung gagamitin nila, or basta gamit lang sila ng gamit at head clean lang yung alam nila. Kapag owner kayo ng mga printer, kahit na anong brand, alamin nyo kung paano siya i-maintain. Inuulit ko, kahit na anong brand, mga tropa, para tumagal yung printer ninyo. At huwag kayong magpresyo ng mga piso, 2, 3 ng mga ganyan, no? Isipin ninyo, mga tropa, yung fishball, piso na ang isa. Yung kikiam, mga tropa, 3 piso or 5 piso, 3 piraso, no? Diba? Tapos kayo, printing, napakatagal nang may printing, pababaan pa kayo ng presyo. So, magbasa-basa na tayo ng konti pang comment dito, no? Bili ka ng refill na waste pad me. Ayan, hindi ko alam, medyo malayo yung comment nito dun sa pinaka-problem, no? Kasi yung mga ganyan na hindi pumapatak yung pinaka-ink, maaring naipit yung pinaka-host dito, yung daluyan, or ayun nga, medyo nagbara yung pinaka yung humihigop talaga doon, yung purge unit na tinatawag, no? So ayun lang. And meron din akong nakita sa newsfeed ko na lumabas din sa Facebook ko. Ayan, may natanggal daw na tornilyo, pinapabalik ng customer. Kung wala talaga kayong alam, ganyan yung mga may experience nyo at pupunta kayo sa technician, naakala nyo yung ganitong kalaking tornilyo, dito sa printer na yan. Yung mga ganitong tornilyo, mga tropa, pang motor yan. Or kung saan man to nilalagay, no, yung mga screw or mga pang pihit-pihit dyan, mga pihitan dito sa printer na to, maliliit lang. And again, kaya yung tropa natin, no, nauuto-uto ng mga HP or kung sino man yung mga nagbablog ng HP nung nakaraan, meron tayong content na yung HP Smart Tank 580 daw, no need na daw i-maintenance kagaya nito, no, wala na daw waste ink, hindi na kailangan magpalit ng waste ink pad. Pinakita ko sa inyo na nagpapalit pa rin at i-maintain po rin yan at i-maintain mo pa rin yan lahat. Merong mga ink pad na ganyan. Nagkakataon lang kasi specs nung printer mo mahina siya mag-print at hindi siya ganon kagandahan yung pinaka-output niya. The more na mas malakas bumuga yung printer mo, the more na mas maraming syempreng nakukonsume na ink, kaya tatagas siyang mga yan, di ba? Logic lang yan din, mga tropa. And siguro okay na tong content natin na to. Wala lang talaga masyadong ma-content ngayon kasi medyo problematic tayo dito sa pagkabaha natin. Konting chismisang content lang tayo. Ayan, no? So, usually na nagiging problema rin ng mga HP na printer or mga ganito na may cartridge, yung nagkakaroon ng bubbles or patlang-patlang yung pinaka-host niya. Kapag hindi kayo nagpiprint, ayan, umuurong yung mga ink na yan. Ayan, kung makikita nyo ng maayos, dito sa video natin, ayan, merong
magbutas-butas. Ayan yung usual na nangyayari sa mga printer na ganyan. And syempre, sa Epson nangyayari rin yan, pero hindi naman ganun kadalasan, di ba? Dito na natin tapusin yung content natin, and again, sa mga gustong mag-avail ng Canva template natin, Canva bundles, and yung mga one-time payment or Canva Pro, message nyo lang ako sa ating Facebook page, mga tropa. Like, share, and subscribe. Research is the key, at lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama,